Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Isa akong normal na tao, pero lumaking may angking kakayahan na malaman ang kinabukasan. Isang uri ng kakayahan ng isang manghuhula. Ngunit ang akin ay isang kakayahan na makita ang hinaharap sa pamamagitan ng panaginip. Kadalasan itong pumapasok ng iglap lamang hanggang sa managinip ako sa isang pangyayari na sa huli saka ko lamang mauunawaan. Ako si Alex at ito ang aking kwento. Guys! Basahin nyo to! Dali! Basahin nyo! Naku, Jong! Kung ibinigay mo na sa amin yung hawak mong papel, malamang nabasa na namin yan. Ano ba? Ang tagal mong mag-abot! Totoo ba yan? Hindi ako makapaniwala. Naniniwala ba kayo? For sure, fake news yan. Malaking imposible at hindi ako naniniwala. Amiya is dead? Paano nangyari? Kailan? Aba, wala akong alam dyan. Huwag niyo akong tanungin. Ay, Bobones! Ang tinatanong ni Cathy, yung pangyayari, hindi ikaw. Kausap lang natin siya last week. At 'di ba? Pabalik pa lang siya dito para sunduin tayo. Paano siya namatay? Ayon dito, wala na raw si Amiya. Hindi na siya makakabalik dahil sumakabilang buhay na siya. Walang sinabi kung paano at ano ang kanyang ikinamatay. Ay, baka nga sumakabilang buhay lang. Tapos, hindi naman talaga patay. Pero, saan ang kabilang buhay na yan? Hi, Mary! Hindi ka nakakatulong sa iniisip ko. Nasaan ba si Alex? Speaking of Alex, ayan siya oh. Tama! Si Alex! Siya lang ang makakasagot sa tanong natin tungkol kay Amiya. Kayong nakatanggap at nakabasa ng sulat na yan. Bakit niyo ako tinatanong? Hindi ka man lang ba nagtataka kung bakit biglaan ang pagkamatay ni Amiya? Siyempre nabigla. Hindi makapaniwala. Pero gano'n naman talaga, di ba? Ika nga, death is like a thief in the night. Hindi natin alam kung kailan at anong oras darating. Bigat mo talaga, Alex. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, wala na tayong magagawa pa. Ay, nakakainis naman. Which means, hindi tuloy ang pagbabakasyon natin sa place ni Amiya. Bad ka, Mary, ha? Akala ko sincere ang pagka-worry mo sa biglang pagkamatay ni Amiya. Totoo kaya? Pero, ano magagawa natin? Nangyari na nga. Pwede pa rin naman nating ituloy ang pagpunta sa lugar nila. Nako, layo nun. Tsaka, nakakatakot pumunta sa lugar na hindi natin kabisado. Baka ang mapunta natin, dead zone area. Maraming zombies. Ew! Ang weirdo mo talagang mag-isip, Jong. Ideya pa lang yan ha. Ginagawan mo agad ng kwento. Horror pa talaga ang naisip mong genre. Ayon kay Amiya, first time niya makapunta at mag-aral dito sa syudad. At tayo lang mga kaibigan niya. Tingnan niyo nga oh, kilala tayo ng pamilya niya. Hindi sila susulat sa atin kung hindi nila tayo kilala. At look, naka-address pa dito sa school. Correct! So we need to go there para personal tayong makiramay sa family ni Amiya. Alex, anong masasabi mo? Kayo? Anong masasabi mo? Anong nakikita mo? Di ba manghuhula ka? Ay, ugag ka talaga, Chong.
Gising nga si Alex hindi siya tulog. So paano nyo masasabi? At hindi siya tipikal na manghuhula. Kagaya ng kakilala nating manghuhula dyan sa tabi, no? Alex, ano sa palagay mo? Okay lang ba na pumunta tayo sa place ni Amiya? Kung anong desisyon nyo, bahala kayo. Pero mas mabuting pag-isipan ng mabuti bago natin gawin. Basta ako, I'm so excited to go. So, let's go na! E di pumunta ka dun mag-isa. Gising! Grabe! Parang mantika kung matulog tol ah. Alam mo ba kanina ka pa namin ginigising? Ilang lubak at bangin ang dinaanan natin. Still, ang lalim ng tulog mo. Okay ka lang ba, Alex? Are you sure na itutuloy pa natin to? Nasaan tayo? Uy, hindi mo alam? Wow, acting na parang nakidnap tol. Wag ganyan. Kaya ka namin ginising. Dahil hindi na namin alam kung saang lupalop na tayo ng mundo. Ay, alam nyo, wala akong natatandaan. Hindi ka siguro sanay na mag-travel ng ganito kalayo, no? Anyways, may alam ka sa map, diba? Here, check mo kung after here, saan ang next destination natin? I mean, hindi ko talaga alam na umalis tayo. Nasumakay ako dito sa kotse Hey! Tol, totoo to, okay? Hindi ka nananaginip. Baka nalimpungatan ka lang. Kati, mamaya mo na ibigay sa kanyang map. Baka lalo tayong maligaw eh. Sige. Pahinga muna tayo dito. Ay, salamat. At sakit na talaga ng likod ko, no? Ay, makalafang nga muna. Updated na ba ang mapang ito? At paano natin malalaman kung nasa na tayo? Wala ni isang signboard tayong dinaanan. Naalala niyo ba yung sinabi ni Amiya noon? Sa isang makipot na daanan, may isang napakalaking patay na puno. Doon ako lumiko. Makipot na daan? Paano mo nasisiguro na nandoon sa makipot na daan ang patungo sa lugar ni Amiya? At saka, nasa pinakadulo na tayo. Wala nang daan kundi ang pabalik. Dahil nga sa malaking patay na puno, hindi ka kasi nakikinig. Pinapairan mo na naman yung nervyos mo. Dahil nandito na nga tayo sa pinakadulo. At wala pa tayo nakikita ni isang bahay. Hello! Magsitigil nga kayo! Kung wala na tayong madaanan dahil nasa dead end na tayo, di bumalik tayo sa pinanggalingan natin. Ano yun? Narinig nyo ba? Tambol? Parang prosesyon ah. May parada ata dito. Yes! May mga bahay na dito. Trulala! Wait lang. Mary! Saan ka pupunta? Di hahanapin kung saan parte ng gagaling yung ingay na yan. Iiwan natin ang sasakyan dito? Hello? May madadaanan ba yung kotseng yan? Wala oh. Guys naman, nakakatakot ang lugar na to. Tara na. Hanapin na natin kung saan ang gagaling ang ingay na yon. Let's go! There! May nakikita akong mga kubo. Yes! Nakarating na rin tayo sa wakas! Tumigil ng tambol. Parang hindi galing sa lugar na tong narinig nating nagtatambol. Walang katao-tao. Sobrang tahimik dito. Guys,
Wala ba kayong napansin? Parang kay layo ng nilakad natin, no? Kasi may kuliglig na akong naririnig. So ibig sabihin, gabing-gabi na. Wala pa tayong ilang minutong naglalakad, diba? At kung ganito lang pala kalapit yung mga kubong yan, bakit kanina may liwanag pa hindi natin napansin? Dami mong tanong. Ang importante, may mga bahay na tayong nakita sa lugar na to. Walang lalayo ha. Dikit lang tayo sa isa't isa. Anong klaseng mga bahay ba ito? Parang kubo or dampa or... Whatever. Shut up, Mary. Hoy, lalaking nervyoso. Na madampian lang ng hangin, akala mo minumulto na. You shut up! Guys! Maligayang pagdating, mga taga-syudad. Good evening po, sir. Naliligaw po kami. Hindi namin alam kung nasaan na kami. Hindi kayo naliligaw. Kayo ay napadpad sa tamang landas. May hinahanap po kaming lugar. Gusto lang naming makiramay sa pamilya ng kaibigan namin. First time po kasi namin mapuntahan ang lugar ng aming kaibigan. Kaya po kami nagkandaligaw-ligaw. Huwag niyong sabihing naligaw kayo. Ang aming pook ay hindi basta-basta nararating ng sinuman. Maliban na lamang kung ito ay sinadya ng pagkakataon. Pero, pwede naman pong ito yung lugar ng kaibigan namin. Mukhang hindi, Mary. Wala naman nakaburol dito eh. Nakaburol? Sinong kaibigan ang hinahanap ninyo? Si Amiya po. Kaklase at kaibigan po namin siya. Tama kayo ng lugar na pinuntahan. Dito nga ang lugar ng hinahanap nyo. Anak ko si Amiya. Sola! Ako na ang bahala sa kanila, primo. Mga kaibigan sila ni Amiya. Huwag mong ipagkait ang iyong mga panauhin, Sola. Hindi. Katulad ng sinabi ko, ako na ang bahala sa kanila. Pasensya na po kayo, Aling Sola. Alanganing oras na po ang dating namin. Plano nga po namin, uwian lang kami. Makikiramay lang po talagang sadya namin dito. Ang ibig pong sabihin ni Mary, uwian lang po kami. Di ba guys? Nakikiramay lang po kami sa pagkawalan ni Amiya. But since po na mukhang nailibing na siya, pwede na po kaming umuwi. Hindi ganun kadali. Ay, madali lang po yun, Aling Sola. May dala po kaming sasakyan eh. Sobrang tago na kasi itong lugar nyo. Hindi ho magkasya ang sasakyan namin. Hindi kayo dapat nagpunta rito. Hindi na sana kayo naging mausisa noong nagdalawang isip kayo na makita pa ang lugar na ito. Hindi kayo dapat napadpad dito. Ganon? Ay, snavish pala tong matandang to. Knowing na todo effort tayo sa pagpunta rito para lang makiramay. Aling Sola, ano pong ibig niyong sabihin? Naamoy na nila kayo. Hindi ganun kadaling lisanin ang lugar na ito. Nagustuhan nilang amoy ko ah. Branded talaga itong pabangaw ko. Magpahinga na kayo. Aling Sola, pwede po kaming umuwi. Mukhang maaga pa naman. Maaga pa sa daigdig ninyo. Ngunit sa lugar namin, lubhang mapanganib kung lalabas kayo. Uso po bang aswang dito? Tumahimik ka! Huwag kayong magbibitaw ng salita na lalo pang ikagagalit ng mga nakikinig sa inyo. Mapanganib na ang ganitong oras. Bukas, maaari niyong sabihin ang gusto niyong sabihin. Pakinig kayo sa akin at sumunod lang kayo. Para ito sa kaligtasan ninyo.
bed, my giant bear and my soft bed. Umuwi na lang kaya tayo. Ikaw tong yaya ng yaya na pumunta dito eh. Kasalanan mo kung bakit tayo humantong sa ganitong eksena. Oh, wow! Ay bakit ako? Sasama ka ba kung hindi ka rin pumayag na pumunta rito? Alam mo, ang weird ng nanay ni Amiya. Pansin niyo ba? Parang ayaw niya tayong makita dito. Tayo na nga ito nakikiramay sa pagkawala ng anak niya, di ba? Aba, siya pa yung galit na parang gustong manakit. Sa daldal niyong dalawa ni Mary, kahit sino masasapa kayo. Huwag na kayong maingay. Nakalimutan niyo na bang sinabi ni Aling Sola? Marahil ganito talaga sa lugar nila. Taga-syudad tayo. Tayong dayo kaya matuto tayong makinig at sumunod. Bro, sure ka na makakatulog ka sa ganito katigas na higaan? At ang dilim pa. Ano ang tawag sa kumikislap-kislap na ilaw na yan? That's lampara, Jong. Lampara? Parang narinig ko na yan sa sinaunang panahon ha. Computer age na. Di man lang nawisikan ng pagbabago ang lugar na to. Pilitin yung makapagpahinga. Bukas, pagsikat ng araw, aalis na tayo dito. Alex, okay ka lang ba? Hindi, Cathy. Iba ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mahirap pangunahan ng isang bagay na wala pa tayong nakukuhang ebidensya. Magpahinga ka na rin. Dito ka na sumiksik sa tabi ni Jong. Ayos lang ako dito. Sige na, pilitin mong makatulog. Mary, usog ka ng kaunti. Ay, ang babaeng puno ng reklamo sa katawan. Miss daw niya ang soft bed at giant bears niya. Nauna pong makatulog ha. May kasama pang hilik. Ikaw, Jong, matulog ka na rin. Baka kung ano pang makita mo sa labas nitong dampa sa sobrang dilim. Bago tumilawak ang manok, aalis na tayo dito ha. I hate this place. Alex! Shhh! Huwag kang maingay. Huwag kang magpapahalatang gising ka. Anong mga ingay na yun? Hindi ko alam. Pero sigurado ako, hindi yung tunog na nanggagaling sa anumang uri ng hayop sa gubat. May lumilipad! At may mga kakaibang klaseng mga kaluskos. Alex! Shhh! Ipikit mo ang mga mata mo. Diyos ko! Alex! Ano yun? Parang may umamoy sa atin! Tao ba yun o hayop? Amoy malangsa! Galing ba yun sa narinig natin pumasok sa pinto kanina? Malamang naunahan na ako ng takot. Pinikit ko rin ng mariin ang aking mga mata. Hindi ko nakita. Hindi kaya yun ang ibig ipahiwatig sa atin ni Aling Sola kanina? Hindi tayo dapat nagpunta dito. Mali ang desisyon natin na hanapin ang lugar na to. Tehong gutom na kayo. Ipinaghanda ko kayo ng almusal. Kumain na kayo. Pagkatapos niyong kumain, ipapasyal ko kayo sa burol. Bango ah. Sunny side up again fried chicken. Wow, paborito ko ah. Salamat po, Aling Sola. Nag-abala pa po kayo. Pero Akala ko pa naman, mga dahon at bungang halaman lang ang kinakain niyo rito. Oo nga no. Wala akong nakitang may mga alaga kayong manok dito. Marami kayong hindi nakita dahil madilim na kayong dumating dito sa amin. Jong, Cathy,
Kung gusto niyong kumain, bilisan niyo na. Aalis na tayo. Hindi. Bakit kayo aalis? Ayaw niyo bang mamasyal dito sa amin? Hindi na po, Aling Sola. May mga pasok pa po kasi kami. At saka, 2 araw lang ho ang paalam namin sa mga parents namin. 2 araw? Wala pa kayong 1 araw. Huwag kayong magmadali. Tamang-tama. Piyesta na dito sa amin. Ay, thanks but no thanks, Aling Sola. Besides, wala naman hong magandang views dito sa inyo. Maliban po sa mga puno at mga dahon. No offense ho pero kahit papano, may mga puno pa rin naman. At saka mga kadahunan sa syudad. May burol kaming pinagmamalaki. Ang totoo, lahat ng mga dayo dito, doon sila pumupunta. Doon makikita ang kabuuan ng syudad. Mas maganda doon kapag gabi. Ew! Nakakatakot ang mamasyal dito pag gabi. Kagabi nga kung ano-anong mga naririnig kong kaluskos at... Jong, kakain ka ba o maiiwan ka dito? Iyoko! Nawala na ako ng gana. Me too. Babawi na lang ako pag uwi natin. Magmumukbang ako ng todo. Buo na ba ang isip ninyo? Akala ko pa naman. Nagpunta kayo rito para damayan ako sa nangyari sa aking anak. Labis akong nalungkot sa kanyang paglisan. Masayang piyesta dito sa amin. Guys, anong desisyon nyo? Unang piyesta ito na wala si Amiya. Pero maiibsan ang aking lungkot kung nandito kayong magkakaibigan. Kailan ho ba ang piyesta dito sa inyo? Sa susunod na araw, sa unang gabi ng kabilugan ng buwan. This place is so creepy. Lahat ng nadaanan natin, pati lahat ng puno. Napansin niyo ba yun? Ang daming ang puno. Pero wala namang kahangin-hangin. Kanino ba kasing ideya na mag-stay pa tayo dito ng 2 araw? Ay, definitely not me. Si Alex ang may gusto nito. Wala tayong choice. Narinig nyo naman. Nakiusap si Aling Sola. Kayo ba, maaatim nyo na biguin ang kanyang kahilingan? Alang-alang sa kaibigan nating namayapa. Tama si Alex, guys. Nandito na rin lang tayo. At saka hindi masama na magsakripisyo tayo for the sake sa happiness ng ibang tao. Lalo pat ina ng kaibigan natin. Ay, so weird talaga. Kamamatay lang ni Amiya. Pero parang walang burol na naganap. Malay natin. 1 araw lang, nilibing agad. So creepy ng lugar na to, no? Tapos, ang creepy din ng mga tao. Hindi ako makapaniwala. May mga taong ganito dito sa mundo. We're here, guys! Wow! Totoo nga! Tingnan nyo! Wow! This is so amazing! Totoo nga! Mula dito, tanaw ang buong syudad. Ay, Aling Sola was right. Magandang pumunta rito kapag gabi. Guys, tingin nyo! Wow! Meron palang ganito dito. Kaya pala may dumadayo dito. Tama! Naisip ko nga, paano ito mararating at malalaman ng ibang tao? Wala nga sa mapa ang lugar na ito. Not unless merong naligaw. Pwede. Pero pwede ding maligaw kung naglalakad. Lahat ng dumadaan dito may sasakyan. Katulad ng nangyari sa atin? Kung may sasakyan at naligaw, tatahakin nila uli ang daan pabalik. Kaya tayo nandito dahil may hinahanap tayong lugar. Hindi tayo naligaw. Kaya tayo nakarating sa burol na ito dahil itinuro sa atin ito ni Aling Sola. Pero ang sabi ni Aling Sola, may mga dayo na napadpad sa burol na ito. Sinong mga dayo yun? Naalala ko yung kwento ni Amiya sa atin noon. Sa lugar nila, siya lang ang pinayagan na makapag-aral sa syudad. At kwento pa ni Amiya,
tayo lang ang naging kaibigan niya. Which means, tayo ang unang nakarating sa kanilang lugar. Which means again, tayo ang unang nakapunta sa burol na ito. Hi guys! Pwede ba ha? Huwag masyadong malawak ang imagination nyo. Hindi lang naman tayo ang tao dito. Paano kung meron ng ibang tao na napadpad sa lugar na ito? Ay, huwag nga kayo masyadong assuming. Kayo ha, parang pinagdududahan nyo pa si Aling Sola na nagsisinungaling sa atin. Tama si Mary. Magpasalamat tayo dahil nakapunta tayo sa burol na ito at nakita natin kung gaano kaganda ang makitang kabuuan ng syudad mula dito. Ay naku, ang ganda talaga. Kung hindi lang talaga creepy yung mga tao sa lugar na to, babalikan ko talaga ang lugar na to para sa IG ko. Hello? Bakit mo pa iisiping bumalik? Get your phone and take a pic of your My Day. Ay, as if naman may dala ako. Lahat ng gamit natin iiwan sa bahay ni Aling Sola, no? Tsaka, My Day! Hello! Instagram ang sabi ko! Not me. Siyempre, kahit saan ako magpunta, bit-bit ko ang cellphone ko, no? Uunahan na kitang mag-My Day. Oh, yan, shot! Oops, walang signal. Engot talaga to eh. Kita mo na nga wala sa mapa yung lugar na to. Asa ka pa talagang may signal? Huwag kayong magpapaabot ng gabi dito. Bumalik na kayo sa inyong pinanggalingan. Huwag kayong matakot. Hindi nila ako kaisa. Sino hindi matatakot? Bigla na lang ho kayong sumulpot dyan eh. Saan ho kayo galing? Sino ho kayo? Hindi mahalagang magpakilala ako. Ang kilalanin ninyo ang mga taong siyang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nandito pa rin kayo. Anong ibig ninyong sabihin? Lahat ng nakarating sa lugar na ito ay hindi na nakalalabas pa ng buhay. Kung sakaling mabuhay man kayo, makukulong kayo sa kadiliman. Walang hanggang kadiliman. Oy, Lolo! Huwag niyo kaming takutin! Kasi natatakot na ako kami! Guys! Baliw yata yung matandang yan eh! Huwag kayong magpapaabot sa unang gabi ng kabilugan ng buwan. Kung ayaw ninyong makain ng buhay at buo. Huwag niyo naman kaming takutin, Lolo. Sinadya po namin pumunta dito para sa aming kaibigang Yumao. Hindi ho kasi kami sanay sa ganitong lugar. Napakalayo na ho sa kabihasnan. Pero hindi naman po kami magtatagal dito. Pinagbigyan lang ho namin si Aling Sola. Alang-alang po sa aming Yumaong kaibigan na si Amiya. Si Amiya. Kailangan ko nang umalis. Kilala niyo po si Amiya? Tahakin ninyo ang daan na iyan. Pero maging mapagmatsyag kayo. Malalaman ninyo ang lihim nila. Anong lihim? Malalaman ninyo ang totoo. Diyan na kayo. Tama ba itong ginagawa natin? Naniwala kayo doon sa matanda? Lalo tayong magkakaligaw-ligaw nito eh. Baka abutin tayo ng dilim dito. Masukalan na ang daan, guys. Baka kung may mga aswang tayong makasalubong dito. Itutuloy pa ba natin to, Alex? Nahihiwagaan ako sa sinabi nung matanda. Ramdam ko na totoo lahat ng sinabi niya kanina. Saan naman tayo pupunta? Aber? Jong, umaandar yung relo mo. Istamahin mo ang oras. Marating man natin ang dulo ng daan na ito o hindi.
Kapag alam nating malapit ng dumilim, babalik na tayo. Ano ngang makikita natin dito? Wala naman Mapapalayo lang tayo sa bahay ni Aling Sola. Wait! Oh my God! Ano yun? Narinig niyo ba yun? Jong, ang hangin nararamdaman. Hindi mo makikita o maririnig. Maliban na lang kung malakas ang hangin at maririnig mo ang talampas sa mga puno at dahon. Ano yun, Jong? May narinig ka ba? Oo. May narinig ako. Hindi talampas o kahit na ano paman. Guys! May narinig akong parang umuungol. Marunong nang manakot ang matatakutin. Shut up! May narinig din ako. Alex? Dumaan lang. Kasabay ng ihip ng hangin. Oh, come on guys. Hangin is hangin, okay? Ang mabuti pa umalis na tayo rito. Pumalik na tayo. Someone is here. Pero saan dito? Puro kakahuyan at mga halaman lang ang nasa paligid natin. Walang ni malaking bato at... Hayun! May malaking bato sa dakong yun. Let's go! Puntahan natin! Wag! Guys! Wag na tayong maligalig, okay? Mapapahamak tayo eh. Guys! Tingnan nyo to, Oh my God, Mary! Anong ginagawa mo dyan? Halika nga dito! Hayaan mo siya, Cathy. Much better kung iwanan natin ang babaeng yan. Aligagang babaeng yan eh. Ay, ano ba kayo? Tingnan nyo, Hindi lang yan basta bato. Nakita ko. Parang korting kuweba. Maliit na kuweba na yari sa bato. Saan ka naman nakakita ng kuwebang yari sa yero? Ay, sabi ko bato. Gago ka ba? Oo nga, oo May na. sinabi ba akong yero? Ay, Bato tingnan pala. nyo nga kasi. Tingnan nyo mabuti. Yoko! Kung ayaw niyong bumalik, mauna na ako. Ayaw niyo pa talagang bumalik, ha? Madilim ng paligid, Nakakatakot dito. 11:00 pa lang ng tanghali pero ang dilim na. Ayoko na dito. Malapit na akong mai sa takot. Tama na ito. Wala tayong makikita dito. Umalis na tayo. Pero paano? Halika na, Mary! Baka kung himatiin na sa takot si Jong, mas malaki ang problema natin. Bumalik na tayo! Maligayang pagbabalik. Ang lulusog nila. Ang gaganda ng kanilang mga mukha. Nahihiwagaan ako sa mga tao dito. Nung unang araw pa lang na dumating tayo dito, ang tatalim na ng tingin nila sa atin. Yung iba, nakangiti. Pero hindi naman makatingin ng diretso sa atin. Tapos ngayon, ang babait nilang lahat sa atin. Salamat at nagbalik kayo. Binasayan niyo kaming lahat. Maraming salamat po. Sa sobrang saya nila na nagbalik tayo, hinahawakan na nila tayo. Yung iba nga sobrang lapit na. Para bang inaamoy pa tayo. Siguro. Kasi sa tagal nila dito, masaya sila na may dumayo dito sa kanilang lugar. Yun nga kaya ang dahilan. May iba ka rin bang napapansin sa kanila, Alex? Habang nagtatagal tayo, ibang nararamdaman ko sa mga kilos nila. Iba rin ang kanilang mga pananalita. Ayoko nang hintayin pa ang kapiestahan nila dito. Habang papalapit ang araw na yun, parang lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Ganon din ako, Cathy. Yun naman pala, hindi lang sina Mary at Jong ang kinukutuban. Maging tayo, Alex. Ano pang hinihintay natin? Malakas ang kutob ko. Hindi nila tayo hahayaang umalis dito. Ano? At bakit? At may isa pang bagay ang pumipigil sa akin, Cathy. Ano?
Yung nakita nating bato sa gitna ng kagubatan na hugis kuweba. Akala ko ba simpleng bato lang yun na may hugis? Dalawa kaming may narinig mula sa kung saang dakong iyon ng kagubatan. Ang ibig sabihin, maaaring may ibang ang tao na naroroon. Walang bahay. Walang ni kahit ano. Kung meron mang ibang tao ang naroroon, hindi kaya gusto lang tayong takutin? Isa lang ang paraan para malaman natin. Alex, wag mong sabihin. Babalik tayo sa lugar na yun. Ano? Iisa ang kutob naming magkakaibigan. Ngunit batid ko na hindi sapat yun upang lisanin ang lugar na yun nang hindi namin nalalaman ang likod sa kababalaghang aming namasdan. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ginusto ko na balikan ang gitna ng kagubatan. May humihila sa aking mga paa at isipan. At doon nalaman namin ang katotohanan. Napakatahimik naman. Pansin niyo ba? Kagabi, iba't ibang klaseng mga kaluskos ang naririnig ko. Ngayon, ni kuliglig o kaya kaluskos galing sa tao, wala. Lalo tuloy ako natatakot. Pansin ko nga din. Ay my God! Feeling ko dito na ako mamamatay. Hindi sa sakit kundi sa sobrang takot. Now you're talking. Kahit sobra akong matatakutin, sinisiguro ko na hindi ko yun ikamamatay. It's just a figure of speech, moron. Shh! Kung ganyan kayo mag-usap, sa sobrang tahimik ng paligid, buong nakatira dito, maririnig kayo. Huwag ninyong laliman ang inyong tulog. Total, huling gabi na natin dito. Baka biglang bumukas ang pinto. Lapain tayo dito. Anong lalapain? Wala nga ni isang hayop sa lugar na to. Sa ganitong klaseng lugar, Cathy, sa tingin mo ba, hayop lang ang nanglalapa? Mas lalo mo lang tinatakot ang sarili mo, Jong. Nandadamay ka pa. I-relax mo ang isip mo. Tibayan natin ang ating loob. Mag-pray tayo. Tama si Alex. Wala nang mas makapangyarihan sa panalangin. Dahil sa panalangin, nagtitiwala tayo sa Diyos at ang Diyos ang kikilos sa lahat ng bagay at sa mga bagay na hindi natin kaya at yun ang makapangyarihan. Magsitulog na kayo. Ikaw, hindi ka matutulog? Hindi ako inaantok, Cathy. Mula nang dumating tayo dito, ikaw ang nagbabantay. Pansin ko wala kang maayos na tulog pero parang hindi ka apektado. Hindi ko alam, Cathy. Ang importante, kailangan natin ng lakas at listo ng pag-iisip. Isa lang ang prayer ko. Ang makabalik tayo ng syudad at makauwi sa mga bahay natin ng ligtas. Ano kayang meron sa gitna ng kagubatang yun, Alex? Malalaman natin bukas. Matulog ka na. Dito lang ako. Babantayan ko kayo. Nasaan ang mga dayo? Namamasyal lang, primo. Hinayaan mo silang umalis. Alam mo ang kaparusahan kapag hindi sila bumalik dito, Sola. Bumalik sila pagkatapos nilang mamasyal kahapon. Mabuti ang kanilang kalooban. Lalo na yung isa, si Alex. Iba ang pakiramdam ko sa isang yun. Mabuti rin ang ating kalooban, Sola. Dahil kung hindi, matagal na silang napahamak. Primo! Lumalambot ka, Sola. Matagal nang gutom ang ating mga kababaryo. Kung naging masunurin lamang ang anak mo,
Hindi mangyayari ito. Sinusunod ko ang gusto ninyo. Kapalit ng pagtalikod ng anak mo sa sumpang kanyang binitawan sa ating lahat dito sa baryo. Pareho kayo ng anak mo, Sola. Kung nakinig ka lamang sa akin, pero hinayaan mo siyang lumabas ng baryong ito, makisalamuha sa mga taga-syudad, nahulog ang kanyang loob sa mga dayuhang yan. Ngayon, naranasan niya ang lupit ng kaparusahan. Hindi siya magiging malaya hanggat hindi na isasagawa ang ritual. Gawin niyo ang gusto niyo. Palayain niyo lamang ang anak ko. May isa akong salita. Lalaya si Amiya pagkatapos ng ritual. Hindi ko na maalala ang dinaanan natin kahapon. Ako din. Huwag na kaya nating ituloy ito. Para tayong mga hikers na hindi naman. Naalala ko na. Tama. Ito yung tinatahak natin, guys. Naalala ko kung saan ko nakita yung batong yun. Nahugis ko, ba? Diyos ka talaga, Mary. Dalawa na kami ni Cathy, oh. Gusto na naming bumalik at huwag nang ituloy ang kalokohang ito. Ano na naman ang kuweba nga na yan? Anong mapapala natin dyan? Mabuti sana kung nandyan ang mga kayamanan ni Yamashita. Ay, malay natin. Does it really exist? Shh! Alex, bakit? Ano yun? May wild animal ba dito? Hindi hayop ang narinig natin. Galing ang ungol na yun sa kuwebang yun. Hindi hayop? Oh my God! Ano yun? Naku, ayoko pang mamatay! Sige, dito lang kayo ni Jong Mary. Ikaw, Cathy, gusto mong sumama sa akin? Siguraduhin mo lang na hindi tayo mapapahamak, Alex. Aalamin lang natin. Ang alam ko lang na ikapapahamak natin dito, kung may mabangis na hayop o wala. Ano, Cathy? Sige, sasama ako. Jong, Mary, stay here. Kami lang ni Mary dito? Huwag kayong maghihiwalay, okay? Kahit anong mangyari. Protektahan yung mga sarili nyo. Sasama ako sa inyo. May iwan ako dito mag-isa? No way! Hindi ako magpapaiwan! Let's go! Galing sa loob ng kuwebang batong yan ang ungol. Oh my God! Kinikilabutan ako. Ano yung umuungol na yan? Hoy, Chong, ano ka ba? Huwag mo nga hilahin ang damit ko. Lalo ako nervyos eh. Guys, hindi magandang ideya to. Ano kaya kung humingi tayo ng tulong? Sino may cellphone sa inyo? Ako? Pahiram. Pero walang signal dito. Alam namin. Ilabas mo na. Magsiselfie tayo. Gagamitin ko ang flashlight mula sa cellphone. Dito lang kayo. Susubukan kong pumasok sa loob. What? Hindi, Alex! Ano ka ba? Hindi nga natin alam kung sinong umuungol na yun. Oo nga, parang tao. Pero anong ginagawa niya dyan sa kuwebang bato? Halos hindi makapasok dyan ang katawan ng tao. May siwang. Maliit lang ang katawan ko. Susubukan kong magkasya. Iiwanan mo kami dito? Wag, bro! Hindi nga tayo magkakasya kung lahat tayo papasok. Ako lang ang mag-iisang papasok. Oh my God! Ano yan? May lalabas! Umalis na tayo rito! Cathy! Alex! Hoy! Alam niya ang pangalan ninyo! Sino ka? Bakit mo kami kilala? Wag mo kaming takutin. 4 kami. Hindi mo kami matatalo. Bakit nga nila kayo kilala? Cathy? Alex? Hindi kayo dapat na nagpunta rito. Mapapahamak kayo. Sino ka? Hindi niyo ako makikilala.
Anong klaseng nilalang ba yan? Grabe! Ikinulong nila ako dito dahil tumanggi ako na papuntahin kayo sa aming baryo. Pinalabas nilang pati nga ako. Sinulatan kayo. Isa yung patibong at tumating kayo. Amiya! Amiya! Hindi! Imposible! Tsaka... No! Hindi talaga yan si Amiya! Nililin lang na tayo niyan! Amiya? Anong ginawa nila sa'yo? Ang baryong napuntahan ninyo, baryo ng aswang. Ano? Ay, sabi ko na nga ba hindi normal ang kilos at pananalita nila. Ay, ayaw nyo kasi makinig sa akin Uy wala kaming sinabi na mga aswang sila. Isa kang aswang, Amiya. Oo, ngunit may iba-ibang klase ng aswang. Kontento kami ni nanay na kumain na lamang ng mga likaw na hayop dito sa kagubatan. Hindi kami kumakain ng laman ng tao. Pero sila, hindi nila kayo patatpuhanin. Aalis kami dito. Isasama ka namin, Amiya. Hindi. Nakadadaanan na sa akin ang mangyari ito. Ito lang ang paraan para matapos ang paghihirap namin ni nanay. Tama si Amiya. Wala tayong kapangyarihan para tulungan siya. Kahit saan. Dalan niya ng sumpa. Ay, hindi ako makapaniwala. Sa panahon ngayon, may aswang pa. Huwag na kayong mag-aksaya pa ng oras. Umalis na kayo sa lugar na ito. Ang nanay mo, Amiya, kung totoong hindi siya kaisa sa gusto ng kapwa ninyong aswang, bakit ayaw niya kaming paalisin? Bakit niyaya niya kaming salubungin pa yung araw ng kapiestahan? Dahil yun sa kasunduan nila ni Primo, ang kalayaan ko. Ngunit kamatayan ninyong apat sa pamamagitan ng ritual ng pagkaalay. Ano pa bang hinihintay natin? Umalis na tayo rito! Hindi natin iiwan si Amiya. Isasama natin siya pag alis dito. Nababaliw na ba kayo? Hindi niyo ba narinig ang sinabi ni Amiya? Wala na siyang pag-asa. Sa itsura niyang yan. Hirap na siya maglakad. Hindi na nga natin siya halos makilala Jong, kaibigan nga natin si Amiya, diba? Siya rin ang dahilan kaya tayo napadpa dito. Sa baryo ng mga aswang. Tinanggap ni Amiya ang kaparusahan, kapalit ng kaligtasan natin. Sadyang matalino si Primo. Kung sumulat man sa atin si Aling Sola, yun ay dahil sa gusto niyang mabuhay ang kanyang anak. Pasensya na. Masisisi niyo ba ako? Nakarating tayo sa baryo ng mga aswang. Paano ba tayo makakaalis dito? Tutulungan ko kayo. Paano? Hirap ka na nga maglakad. Hindi ako papayag na mapahama kayo. Ngunit kailangan niyong bumalik sa baryo. Babalik pa kami? Di lalo kaming mapapahamak. Gagawin namin yon kung kinakailangan, Amiya. Pero anong dahilan? Isama niyo si nanay sa pag-alis niyo rito. Amiya? Iyon ang madalas hingi ni nanay noon sa akin. Ang makaalis sa baryo. Ngunit hindi namin magawa-gawa. Sadyang napakahigpit ni Primo. At ang kuwebang ito, paano nagkaroon ng ganitong bato na hugis kuweba sa gitna ng kagubatan nito? Sa tuwing may nagkakamali o may nagtatangkang tumakas, dito sila'y kinukulong hanggang sa mamatay. Maraming kalansa dyan sa loob. Ew! Ito ang mahigpit na lihim sa baryo ng mga aswang. Kung may mga aswang na gumagawa ng kasalanan, ito ay kinukulong. Sa 3 buwan na walang makain, namamatay ito
nalilibing dito ng buhay. Posible ba na maligtas namin si Aling Sola? Kung posibleng mangyari yun, di sumama ka na rin sa amin, Amiya. Kulang ng aking lakas. Malaking sagabal ako sa inyong pagtakas. Hindi ko kayo pababayaan. Amiya, totoo nga kayo mga kaibigan. Pinuntahan niyo ako. Patawad kung inilihim ko sa inyong tunay kong pagkatao. Kailangan niyo nang bumalik bago pa kayo hanapin at makita nila kayo sa takong ito. Mag-iingat kayo. Lalo pat alam niyo na ang lihim sa gitna ng kagubatang ito. Magsibalik na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Nakahanda na ang inyong masarap na hapunan. Kumain na kayo para makapagpahinga kayo ng maaga. Bukas ng engranding selebrasyon. Mukhang hindi gusto ng ating mga panauhin ang inihanda nating hapunan para sa kanila, Sola. Kung po, nagustuhan po namin. Hindi lang po talaga kami makapaniwala na sa simpleng buhay nyo rito, ganito po kayo maghain ng masasarap tsaka engranding pagkain para po sa mga dayong katulad namin. Mahalaga sa amin ang mga dayo. Sila ang nagbibigay kulay sa engranding selebrasyon sa tuwing sumasapit ang unang gabi ng kabilugan ng buwan. Bakit labis yatang tahimik ang inyong mga kasama? Kukuin po, nagutom po kasi sila, Aling Sola. At saka kuwan po masyado kasi kaming napagod sa ginawa naming pamamasyal po kanina. San kayo namasyal? At saan kayo nakarating? Sa gubat. Sa gubat? Sa gitna ng gubat? Sa burol po. Malapit sa gubat. Kaya naman pala kayo napagod ng gusto. Sola! Primo. Himukin mo silang kumain. Kailangan bukas maging malakas sila. Oo, Primo. Aling Sola? Huwag magsasalita. Kumain na kayo para makapagpahinga. Kain! Huwag kang maingay. Aling Sola? Bakit po? Darating niyo ang gitna ng kagubatan. Alam ko, huwag kayong magkaila. Nababasa ko ang mga kilos ninyo kanina. Ang galaw ng inyong mga mata. Bakit kayo nagsinungaling sa amin? Umaasa ako na pagkatapos ng lahat ng ito, makakalaya pa rin ang aking Amiya ng buhay. Buhay na buhay po si Amiya, Aling Sola. Ang anak ko, buhay siya. Nakita niyo siya, nakausap. Opo. At hiling niya na maisama namin kayo sa pag-alis dito. Hindi na kayo makalalabas dito. Gagawin po namin ang lahat para makalabas dito, Aling Sola. At isasama namin kayo. Matalas ang kanilang pang-amoy. Malakas ang kanilang pandinig. At kaya nilang kumilos kahit na tumakbo ng walang ingay. Ganon kami kalakas. Yon ang itim naming kakayahan kaysa sa normal na taong katulad ninyo. Ngunit wala kayong Diyos. Ang Diyos namin ay makapangyarihan sa lahat. Walang sino mang nilalang o sino mang kilala ninyong makapangyarihan ang kayang makatalo sa aming Diyos. Alam ko. Aling Sola, sabihin niyo sa amin, kailan ang tamang oras para makaalis kami dito? Tulungan niyo kami, Aling Sola. Bago sumikat ang araw, tahimik ang lahat.
Hindi pa buo ang kanilang lakas. Lumikas kayo. Hihintayin pa namin ang pagsikat ng araw? Baka mamatay na ako noon. Ngayon yung gustong umalis. Wala kayong laban. Malakas ang mga aswang sa gabi. Kung saan nababalot ng dilim ang paligid. Doon higit silang makapangyarihan. Kung ganon, bukas bago sumikat ang araw, saka tayo kikilos. Paano pa tayo makakatulog nito? Ngayong alam na nating napapaligiran tayo ng mga aswang. Di gising tayo magdamag. May lakas kaya tayo bukas sa gagawin nating pagtakas? Hindi tayo pababayaan ng Diyos, Mary. Bago dumating ang oras ng paglikas, mas magiging malakas tayo. Oo, tama. Agree ako dyan sa inyo, bro. Tiwala lang tayo kay Papa God. Handa na ba kayo? Jong, bakit may bitbit ka niyan? Maabang si Bat. Binigay sa akin ni Aling Sola. Makakatulong daw to sa atin. Hindi mo basta gagamitin yan, lalo na sa walang kalaban-laban. Walang kalaban-laban? Nagjo-joke ka ba, bro? Tayo ang walang kalaban-laban dito. Mga aswang lahat ng nandito sa baryo. Normal tayong tao, bro. Normal. May mga matatanda dito na mahihina. Yun ang tinutukoy ni Alex na walang kalaban-laban, Jong. Ano ba? Kailangan na nating umalis. Saka na tayo magtalo tungkol sa sibat na yan, okay? Baybayin niyo ang daang yan. Papunta yan sa labasan. Paglabas niyo ng baryong ito, tandaan niyo, bilisan niyo ang pagtakbo. Walang lilingon kahit na sino sa inyo. Ano man ang marinig ninyo, huwag kayong hihinto. Kapag may sumalubong sa inyo, ipikit ninyo ang inyong mga mata. Huwag kayong tumigil sa pagtakbo. Aling Sola, nangako kami kay Amiya. Isasama namin kayo. Kapag nakarating kayo sa labasan, nandun ako. Ho? Ngunit kapag nabigo kayo, sama-sama tayong mamamatay sa baryong ito. May narinig akong kaluskos. Ibig sabihin, may gising na sa kanila. Ito na ang tamang oras. Takbo! Jong! Bilisan mo! Nasa gitna na tayo! Makakalis na tayo dito! Pagod na ako, bro. Bumibigat na ang mga paa ko sa pagtakbo. Bilisan mo, Jong! Saan kayo pupunta? Hindi kayo makakalabas dito! Bilisan mo natin! Huwag niyo akong iwan! Paano siya nakakasabay sa atin? Para siyang sumasabay sa hangin! Hindi yumayapak ang kanyang mga paa sa lupa! Huwag mo siyang pakinggan! Huwag kang hihinto, Jong! Ituloy mo ang pagtakbo, Jong! Malapit na tayo! Naririnig mo ako? Bumabagal ang iyong pagtakbo. Maiiwan ka! Lalaking duwag! Alex! Huwag kang huminto! Anong ginagawa mo? Bangon, Jong! Bro! Bumangon ka! Hindi ko na kaya, bro. Huwag niyo akong iwan. Gusto ko bang mabuhay. Hindi! Hindi kita iiwan! Aalalayan kita! Sabay tayong tatakbo! Hindi niyo pwedeng lisanin ang lugar na ito. Kailangang matupad ang ritual. Ilang dekada na naming hinihintay ang pagkakataong ito. Matagal na panahon na kaming hindi nabibiyaan ng masarap na hain. Hindi mangyayari ang gusto ninyo! At sino ka? Isa ka lamang normal na nilalang. Walang silbi. Walang kapangyarihan para iligtas ang iyong sarili. Huwag mong maliitin ang isang nilalang na sumasamba sa tunay na Diyos. Diyos? At sino ang Diyos mo? 4 lang kayo. Hindi mo kasama
Ang Diyos na sinasabi mo, hindi kami natatakot sa iyo, ni hindi nyo kayang mabuhay sa liwanag. Matalas ang iyong dila. Masarap yang kainin nang hindi dumadaan sa apoy. Yeah! Alex! May hawak siyang itak! Takbo na! Ikaw ang unahin ko! Matapang na lalaking walang silbi! Ah! Yeah! Yeah! Amiya! Tumakbo na kayo. Hindi ako mamamatay sa patilim nito. Ngunit hanggat nasa katawan ko ito, ligtas kayo. Huwag niyong hayaang maunahan kayo ni Primo. Tumakas na kayo. Okay ng patilim nito. Tayo na, Alex! Joe! Bilisan mo! Bilisan niyo na! Alex! Jong? Ay, finally! Nagising din ang mantikang natutulog. Ano ba naman, Alex? Nilulumot na kami kanina sa kahihintay kung anong oras ka magigising. Tanghali na. Usapan natin maaga tayong aalis. Dahil hindi pa natin alam kung saan ang eksaktong location ng hahanapin nating lugar. Ano nangyari? Ano nangyari kay Amiya? Kay Aling Sola? Si Primo? Ano nangyari sa kanya? Okay ka lang, bro? What are you talking about? Kaya pala hindi ka magising-gising dahil nananaginip ka. Pero ngayong gising ka na, hello, bangon na dyan para makaalis na tayo. Binanggit mo ang pangalang Amiya. Napanaginipan mo siya? At sino naman yung dalawang pangalan na binanggit mo? Mamaya na kayo magkwentuhan. Anong oras na Saan tayo pupunta? Saan pa? Pupunta tayo sa lugar ni Amiya para makirami sa pamilya niya. Huwag na tayong tumuloy, Cathy. What? Hoy, ready na kami Nakaimpake na kami lahat-lahat. Ngayon ka pa uurong? Sabi ko nga, wag na tayong pumunta Pero pumayag ka sa dalawang ito. Ngayon, excited na ako Makinig kayo sa akin. Nangyari ng lahat sa panaginip ko. Nakita kong lahat. Delikadong lugar na yun. At hindi totoong patay si Amiya. Buhay siya. Pero nakakulong sa isang batong anyong kuweba. Patibong ang sulat na nakarating sa atin. What? Ayoko na. Sabi ko na nga ba Kwento pa lang ni Alex, kinikilabutan na ako. Nanghihina ang mga tuhod ko. Ano pa kaya kung magkatotoong lahat ng yan? Atras na ako dyan. Ay, kung ganun, hindi na talaga tayo matutuloy. May pangalawa pa namang sulat na dumating galing sa nanay ni Amiya. Ha? Sulat? Eto inabot sa akin ng gwardiya ng school pag uwian natin kahapon. Ano bang nakasaad sa sulat? Akin na nga, babasahin ko. Para sa mga kaibigan ng aking anak na si Amiya. Kayo ang itinuturing na matalik na kaibigan ng aking anak. Umaasa ako na makararating kayo sa huling paghatid sa kanya, sa huling hantungan. Sabik akong makilala kayo, kasama ang buo naming pamilya dito sa baryo. Mga pangyayaring nagaganap sa aking panaginip. Lahat ng ito ay nagkakatotoo. Hindi ako bumibitaw sa paniniwalang kaagapay ko ang Diyos. Lahat ng bagay ay may dahilan. Paalala na maging maingat at babala na huwag gawin ang mga bagay na ikapapahamak.
Sumasampalataya ako sa Diyos at naniniwala sa kapangyarihan ng kabutihan. Ako po si Alex at ito ang aking kwento.